naman po tayo sa ating panibagong video sa araw na ito. Ito po yung ating ikalabing-siyam na araw ng ating Inktober 2023 Art Challenge. Okay, so thank you so much at nandito naman po tayo. At maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa ating My Small Channel. Alright, so ang tema natin ngayong araw ay plump. Ano ba itong plump? Minsan ko lang itong marinig na word na plump. Alright, so nag-research tayo sa Google kung anong meaning ng plump. Hindi tayo masyadong familiar sa word na to. So yung plump pala ay it's a pabilog or parang papinis. So papabilog. So pwedeng pabilog na mukha or pabilog na unan, pabilog na gamit. So parang nakapapinis. So dito yung ginawa nating illustration kasi nga mahilig tayo sa mga karakter ay isang tao na plump yung kanyang mukha o pabilog yung kanyang mukha. So syempre, in short, mataba. So hindi tayo naninira ng mga mataba, ano? So wala tayong body shaming dito. So sa mga pabilog, meron namang mga cute na matataba, di ba? Lalong-lalo na yung mga bata, ang cute. Then yung matatabang mga pusa, ang cute nun, di ba? Mga pabilog. Gusto ko sanang gawin nga yung isang pusang mataba dito. Para ba cute, pero since late na tayong nakapagsimula sa illustration ngayong araw, ay nag-decide na lang ako na character na lang. Kasi kung gagawa tayo ng isang pusa, yung mga fur pa lang yan o balahibo, ay matagal nating maire-render gamit yung ating pin and ink. Alright, so kagaya ng last challenge na ginawa natin sa ating pen and ink, ang ginamit natin ay isang brush pin. Lalong-lalo na dito sapagkat medyo malaki yung illustration o malaki yung mukha, malapad, pabilog. Kailangan natin dito ng medyo malalaking strokes. So yung brush pin yung ginamit kong lid. Alright, sa pabilog yung mukha, meron siyang double chin. Then ang karakter natin ay merong sigarilyo, no? So hindi naman natin pinopromote yung sigarilyo, no? So hindi ito nakakabuti sa katawan, but para magmukha siyang medyo tigasin o astig, nilagyan natin siya ng isang tabakong sigarilyo. Ayan, napakalaki, parang kapre yung kanyang sigarilyo. Okay, so nilagyan din natin ng parang kung fu style na kwentas, pandagdag lang sa kanyang props dahil wala tayong planong gawin yung kanyang half bust o yung katawan, parang hanggang sa lig lang yung gagawin nating illustration o guhit ngayon. Okay, para mas mabilis matapos. Alright, so plump ang tema natin ngayong araw. Alright, so sa mga kapwa natin artist, ano kaya yung mga ginawa nilang style o concept sa ganitong team? Sana walang ma-offend na mga medyo chubby o matatabang tao. Wala tayong sinasabihang masama, but plump is pabilog. Alright, sana nagustuhan nyo yung ating mga last videos, and then sana patuloy pa rin kayong sumuporta sa mga upcoming videos. Meron pa tayong almost 11 days para tapusin yung ating Inktober 2023 Art Challenge. Alright, so sa katagalan ng ating ginagawang challenge sa araw-araw ay bumibilis na yung ating pin and ink stroke o ating line art style gamit yung ating pin. So far hindi pa nauubos yung ink ng ating brush pin, kaya laban lang. Yung aking 0.5 at saka 0.2 ay medyo naghihingalo na yung ink, lalong-lalo na yung 0.5. Yung 0.2 lumalaban pa. Yung 0.2 yung talagang gamit natin sa paggawa ng mga shadings at shadows sa ating mga ginagawang illustration o ginuguhit. So kapagkat fine yung kanyang nib or lid. Alright, so ito na nga, gagamitin na natin itong pangmalakasang 0.0 to sa lahat ng illustration natin. Gamit itong 0.0 to. So kailangan natin bumili ng bago pa maubos yung ating ink ng 0.0 to. Lumalaban pa naman yung kanyang mga lines. Alright, so ang ginawa natin ditong shades and shadows ay mga curved lines, which is para magkaroon siya ng dynamic na effect sa ating mukha ng ating karakter sapagkat medyo plummy ang mataba.
Then siyempre parang may mga muscles or may mga taba-taba sa mukha. Parang yung mga curves na yun, karoon siya ng illusion na parang pabilog yung ating mga parts ng ating mukha o illustration dito. Alright, so ganun lang yung pwede nating gawin. Curve lines para magkaroon siya ng illusion ng pabilog na itsura ng ating illustration. So kung meron kang gustong gawin na mga pabilog, gumamit ka ng mga curve lines. So kung mga straight lines naman, ibig sabihin mga flat surface yung illustration mo, mga flat. So kung gagamit ka ng curves, medyo puffy, pabilog, pwede. Mga ganitong strokes ay pwede mong gamitin sa mga prutas, mga cottons or mga fabric, pwede. So kung magamit ka naman ng mga metals, gagamit ka ng mga straight edge, kaya mga woods, pwede. Pero kung mga puno, pwede ka rin haluan mo ng mga curves yung puno, sapagkat merong mga curve lines yung puno. Pero pag yung kahoy, pinutol na, and then pinaghati-hati na, mga flat na yun. So straight lines na yung gagamitin natin doon. Alright, so ito, detailing na lang, mas mabilis na. Yung style ng ating background ay gumamit tayo ng mga parang pattern, cross-hatching, hatching pattern na iba-iba yung angle, pinaghalo-halo lang natin para magkaroon siya ng kakaiba ding effect sa background. Alright, ito yung final detailing na ng ating illustration. So sa ating nilagyan natin ng iba't ibang mga style ng kwintas para medyo pandagdag lang ng appeal ng ating illustration. Okay, so hindi na pinopromote yung sigarilyo marami kang makukuhang sakit sa sigarilyo. Alright, so pampadagdag lang ng astig. And after this, ilagay na natin yung ating tema, plump. So ang plump, ang ibig sabihin ng plump ay pabilog. Alright, pabilog, hindi mataba, pabilog lang daw. Pero parang same din yun. Ilagay natin pizza, Oktubre 19, 2023. At syempre, kailangan natin itong lagdaan upang patunay na tayo yung gumawa ng ating channel. Okay, maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo. And then, see you on the next challenge.